Akala mo siguro kailangan mong maging perpekto para mahalin. Kailangan mong maging gwapo, mayaman, matalino, palabiro. Kaya karamihan sa mga lalaki, todo porma, todo gym, todo effort, makuha ang atensyon niya. Pero ito ang katotohanan na hindi sinasabi sa'yo, hindi mo kailangang maghabol. Kailangan mo lang silang maintindihan. Ang mga babae, tulad din ng lalaki, may mga sikretong kahinaan, mga emosyonal at psikolohikal na triggers na madalas hindi nila namamalayan. Nakatago sa likod ng ngiti nila, sa paraan ng pagsagot, sa galaw ng mata, sa biglang pagbabago ng tono. At kapag alam mo kung paano umasta ayon sa mga di nila sinasabi, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Hindi mo kailangang mangumbinsi. Dito, pumapasok ang stoicism, hindi ito pakunwaring lalim, kundi totoong paninindigan. Kalmado, kontrolado, hindi natitinag. Hindi ka umaasa sa emosyon, pinamumunuan mo ito. At sa ganitong estado, nagiging presensya ka. Hindi lalaki lang, kundi haligi. Ngayong araw, tatalakayin natin ang 10 lihim na kahinaan ng babae na kapag naintindihan mo, hindi lang lalaki ang magiging tingin mo sa sarili mo, kundi isang lalaking may lalim, dangal at katahimikan na hindi natitinag. Kaya kung sawa ka na sa habulan, sa kalituhan, sa laro at gusto mong makita kung paanong ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi nasa yabang kundi nasa tahimik, disiplinado at malalim na pagkatao, tapusin mo ang video na ito. Dahil dito mo mararamdaman ang ibig sabihin ng tunay na kontrol, ang kontrol sa sarili. Number 1, emotional echoes. Kung saan nagsisimula ang tunay na lakas, kung anong hindi mo maayos sa loob mo, ipapakita niya sa harap mo. Ang babae, sa totoo lang, hindi misteryo. Oo, minsan parang puzzle na may nawawalang piraso, pero hindi siya code na kailangan i-decrypt. Siya ay refleksyon, parang tubig. At tayo ang sisidlan. Kung tayo ay mapayapa, kalmado, malinaw ang loob, kalmado rin siya. Pero kung tayo ay magulo, aligaga at hindi marunong magpigil, mas madalas siya ang sumasabog. Kaya huwag kang magtaka kung bigla siyang naging emosyonal. Baka hindi mo namamalayan, ikaw na pala ang puno ng galit, takot at pagdududa. Ang babae, hindi lang siya nagre-react sa nangyayari. Minsan, nararamdaman niya yung hindi mo sinasabi. Alam niya kapag ikaw ay nagpipigil ng inis, kahit ngiti ang nasa mukha mo. Alam niya kapag ikaw ay hindi buo, kahit kunwari ikaw ang matatag. At ito ang masakit, pero kailangan, hindi siya ang may problema. Ikaw ang hindi pa marunong humawak ng sariling emosyon. Sabi nga ni Seneca, isang stoic na hindi kailanman nagpapanik. Kahit may namamatay sa tabi niya, pinakamakapangyarihan ang taong may kontrol sa sarili. Hindi yung may kontrol sa babae, hindi yung marunong mag-ghost, hindi yung alpha na maraming babae, kundi yung hindi hinahataw ng sariling damdamin. Totoo, may mga babaeng talagang emosyonal. Pero madalas, ang emosyon nila ay reaksyon sa kung paano tayo gumalaw. Isang lalaking wala sa ayos, magdudulot ng babaeng hindi mapakali. Isang lalaking tahimik pero buo sa loob, makakahanap ng babaeng nakakakalmado kahit siya'y dating magulo. Kaya kung gusto mong maintindihan kung bakit siya umiiyak sa maliliit na bagay o bakit siya biglang tahimik ng walang dahilan, huwag mong simulan sa tanong na bakit siya ganito? Simulan mo sa ano ang hindi ko nababantayan sa sarili ko? Kasi sa stoicism, lagi mong babalikan ang sarili mo. Hindi ka lalaban sa emosyon ng iba. Magiging tahanan ka ng kalma para sa kanya. At kung sa number 1 ay natutunan mong ang babae ay isang salamin ng iyong panloob na mundo. Sa number 2, sisimulan na nating himayin ang isa sa mga pinakamatinding kahinaan ng babae. Yung madalas tawagin ng mga lalaking hindi pa mulat bilang clingy, insecure o madalas manghingi ng assurance.
Pero hindi mo alam, ito pala ang pinakadelikadong emosyonal na ugat sa kanya. Ang kanyang paghanap ng kaligtasan. At dito mo matututunan ang pagkakaiba ng lalaking ginagalang at lalaking ginagamit. Kaya huwag mong palalampasin. Number 2, craving for safety. Ang takot niyang hindi mo nakikita. Ang babaeng clingy ay hindi laging mahina. Minsan, ikaw lang talaga ang walang paninindigan. May mga lalaki na pagka-text ng babae ng "asan ka na?" ay agad nang naiirita. Grabe naman to. Ang toxic, sabay post sa story. Mental peace over everything. Pero teka, bago mo sabihing toxic siya, itanong mo muna, safe ba siya sa'yo? Ang babae, pag hindi niya maramdaman ang direksyon ng isang lalaki, natural lang na maghanap siya ng assurance. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil instinct niya yon. Kahit gaano siya kalakas, independent, o boss babe. Pag ikaw ang pinili niyang pagbigyan ng loob, inaasahan niyang ikaw din ang magbibigay ng gabay. At kung hindi mo alam kung saan ka papunta, o kung ikaw mismo ay hindi grounded, doon siya nagsisimulang matakot at tumatakbo ang utak niya sa kung ano-anong senaryo. Nagiging tanong lahat, simple. Kumain ka na? Sa likod nun, nagbabago ka na ba? May iba na ba? Hindi mo na ba ako mahal? Sabi nga ni Marcus Aurelius, emperador na Stoic, ang kapangyarihan ng tao ay hindi na sa kung anong kinokontrol niya sa labas, kundi sa kung gaano siya kalalim sa loob. At ito ang tanong, kung ikaw mismo ay hindi mapakali sa sarili mong direksyon, paano siya sasama sa iyo nang walang takot? Ang babae, kahit hindi niya masabi, gusto niyang maramdaman na pwede siyang sumandal sa iyo. Hindi ka kailangang maging milyonaryo. Hindi ka kailangang maging alpha sa buong mundo. Pero dapat ikaw ang alpha sa sarili mong buhay. Dapat kahit bumagyo, nakatayo ka, hindi dahil matigas ka, kundi dahil may lalim ka. Kasi sa totoo lang, hindi niya hinihiling na sagutin mo lahat ng tanong niya. Ang gusto niya lang, yung maramdaman niyang kahit magulo ang mundo, may isang taong hindi natitinag at ikaw yon. Minsan kasi kaya siya naghahanap ng assurance kasi hindi ka pa nga sigurado sa sarili mo. Sabi ni Epictetus, isang Stoic na isinilang bilang alipin pero naging guro ng emperador. Walang tunay na malaya kung hindi niya pinamumunuan ang sarili. Kaya kung gusto mong mapawi ang takot ng babae, hindi sa mga pasweet, hindi sa mga regalong mamahalin, kundi sa paninindigan mong pinili ang direksyon mo sa buhay at kahit anong mangyari, hindi ka matitinag. Ang irony dito, kapag kalmado ka, siya ang unang tatahimik. Kapag alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat segundo, mas lalo kanyang naiintindihan. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil naramdaman niya. At kung sa number 2 nakita natin na ang pangangailangan niya ng seguridad ay refleksyon lang ng kawalan natin ng paninindigan. Sa number 3, lulubog tayo sa isa pang mas malalim na lihim, ang kanyang takot sa pagkakaligtaan. Ang pakiramdam niyang hindi sapat. At ang posibilidad na kahit ibigay niya ang lahat, iiwan pa rin siya. Ito ang emosyonal na bangungot na hindi niya maamin, pero araw-araw niyang kinakalaban. At kung hindi mo ito nauunawaan, akala mo lang demanding siya. Pero ang totoo, takot siyang maging invisible sa paningin ng taong mahal niya. Kaya abangan mo. Number 3, takot maiwan. Ang lihim niyang hindi mo nakikita. Kapag ang isang babae ay gutom sa papuri, tanungin mo muna kung sino ang hindi nagpakain. Ang arte naman niya. Kailangan pa ng good morning text araw-araw? Kailangan laging pinupuri? Parang attention seeker. Ayan na naman tayo. Judgment agad. Pero teka lang, sigurado ka bang siya lang ang ganon? Ikaw ba, kapag walang nag-like sa post mo, hindi ka ba nagtatampo sa algorithm? Pag hindi napansin yung bagong haircut mo, hindi ka ba nagtago sa kwarto at nag-self-talk?
Wala talagang nakakakita sa effort ko. O di ba? Pareho lang tayo. Ang babae ay hindi mahina sa paghahanap ng papuri. Tao lang siya. At minsan, hindi naman talaga siya maarte o needy. Baka lang talagang matagal na siyang hindi napapansin sa paraang gusto niyang makita. Sa sobrang abala natin sa sariling mundo, sa career, sa pag-gym, sa pag-chase ng success, nakalimutan natin minsan na ang babae, kahit gaano siya ka-independent, may puso pa rin. At ang puso gusto rin ng init. Hindi ng init ng katawan, kundi ng init ng pagkilala. Minsan, simple lang ang gusto niya, isang tingin na may saysay. Isang papuri na hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil nakita mo yung effort, yung growth, yung sakit na pinili niyang itago. Pero ito ang tanong na masakit. Bakit siya naghahanap ng papuri sa labas? Bakit siya nagpo-post ng halos lahat ng galaw niya? Bakit siya parang may need na mapansin lagi? Simple lang dahil baka nung una sa atin siya umasa, pero hindi natin pinunan. Tayo mismo ang nagturo sa kanya na manahimik ka lang, strong ka naman eh. Tayo ang nagsabing ganda mo nung una tapos biglang naging, uy, luto ka na lang. From muse, naging roommate. Kaya kung na ngayon, pakiramdam mo ay palagi siyang naghahanap ng validation, balikan mo. Baka ikaw rin ang unang bumitaw. Sabi nga ni Epictetus, hindi sa atin ang mga opinyon ng iba, pero nasa atin kung paanong tinatanggap natin ang kakulangan. At sa konteksto natin, ang tanong ay hindi lang, bakit siya ganyan? Kundi, bakit hinayaan kong dumating siya sa ganitong punto? At kung sa tingin mo, hindi mo obligasyon na bigyan siya ng validation, okay lang. Wala naman nagsabing, trabaho mo yon. Pero kung ikaw ang piniling mahalin at ikaw ang araw-araw niyang iniintindi, siguro naman pwede mong igalaw ang dila mo paminsan-minsan para sabihin, alam mo, saludo ako sa tapang mo. O kahit simpleng, bagay sa'yo yang nangiti mo ngayon, hindi ka naman mababawasan. At ito ang irony. Kapag pinakain mo ang emosyonal na gutom ng babae sa tamang paraan, hindi niya hahanapin yan kung kani-kanino. Hindi na niya kailangang mag-post ng 20 selfie. Hindi na siya masyadong magtatanong ng, maganda ba ako sa dress na to? Kasi alam niyang sa mata ng lalaking mahal niya, hindi lang siya basta maganda, kundi may halaga. At kung sa number 3 ay nakita natin na ang kanyang gutom sa papuri ay refleksyon rin ng ating kapabayaan. Sa number 4, mas malalim pa ang sasalubungin natin. Ang kanyang pangangailangan ng direksyon pero ayaw niyang amining kailangan kanya. Ito yung paradox. Gusto niyang maramdaman na may lalaking may paninindigan pero ayaw niyang sabihing gusto niyang pangunahan mo siya. Gusto niyang may sundan pero gusto rin niyang isipin na siya ang pumili sa landas. Kaya sa susunod na bahagi, sasalubungin natin ang isa sa pinakamalaking emotional contradiction ng babae. Ang tensyon sa pagitan ng kalayaan at gabay. Number 4, leadership without control. Gusto ka niyang sundan, pero hindi ka dapat umasta na boss. Hindi siya takot sa katahimikan. Takot siya sa isang relasyong parang wala ka naman talaga doon. Lahat tayo, kahit sinong tao, may likas na takot na maiwan. Pero ang babae, kadalasan, mas malalim ang sugat na iyan. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil mas matapang siyang magmahal. Kaya mas malaki ang panganib kapag iniwan siya. Hindi ko naman siya iniwan, ah? Oo, baka pisikal, nandyan ka. Kumakain kayo sa iisang lamesa, nakikita mo siyang natutulog sa tabi mo, pero tanong, nandyan ka ba talaga? O baka ikaw yung tipo ng lalaking laging busy? Busy sa trabaho, sa phone, sa sarili mong drama, pero pag siya na ang may kwento, biglang, ha? Ano ulit yon? Yung tipong nandyan ka nga, pero parang may invisible sign sa noo mo na emotionally closed. Try again next lifetime. Hindi lahat ng abandonment may maleta at pintong isinara. Minsan, ang pinakamasakit na pag-iwan, yung hindi ka man lang talaga dumating. Sabi nga ni Marcus Aurelius,
huwag mong sayangin ang oras sa pagtatalo kung ano ang dapat sa isang mabuting tao. Maging isa ka, simple. Huwag ka nang magpaliwanag. Kung mahal mo siya, iparamdam mo. Kung may takot siya na iiwan mo siya, baka dahil minsan pinakiramdaman niyang wala ka na. Kahit hindi mo sinabi, kahit hindi mo balak. Ang katahimikan mo, ang malamig mong tuwing may problema siya. Ang laging mamaya na natin pag-usapan yan. Unti-unti yang bumubuo ng takot sa dibdib niya. At eto ang irony, hindi mo kailangang magsinungaling, mambabae o mang-iwan ng literal para maiwan siya. Kailangan mo lang siyang gawing pangalawa sa lahat ng ginagawa mo. At dahan-dahan, nawawala ka na. At bilang isang lalaki na may hangaring maging stoic, hindi malamig kundi buo. Kailangan mong maintindihan na ang presensya ay hindi lang sa katawan. Presensya ay sa atensyon, sa pakikinig, sa malasakit. Hindi mo kailangang solusyonan lahat ng problema niya. Minsan, kailangan lang niya ng katahimikang may kasama. Oh, seryoso to? Pero minsan, may komedya rin. Siya. Pakiramdam ko, hindi mo na ako mahal. Ikaw, ha? Di ba kakain lang tayo? Siya, hindi mo naman ako tiningnan buong gabi. Ikaw, kasi ang ganda mo, naiilang ako. Boom! Nakalusot. Pero minsan lang, yan, hindi mo kailangang maging makata. Pero huwag kang maging bato. Kung gusto mong maging lalaki na pinagkakatiwalaan, dapat ikaw yung tipo ng lalaki na hindi lang matatag sa gulo, kundi present kahit walang gulo. Dahil ang stoic, hindi siya malamig. Kalma siya, pero may alab. Tahimik, pero buo ang loob. At sa mga oras na hindi niya alam kung mananatili ka, dapat hindi mo kailangang sabihing nandyan ka. Dapat ramdam niya. At kung sa number 4 ay hinubad natin ang emosyonal na damit ng takot na maiwan, sa number 5, huhubarin natin ang susunod na layer, ang tunay na kahulugan ng pagiging strong, independent woman na kadalasang maling nababasa ng mga lalaki. Kala natin, kaya niya lahat. Wala siyang pakialam. Hindi niya tayo kailangan. Pero ang hindi natin alam, minsan ang pagiging matatag niya ay pananggalang para sa damdaming hindi niya kayang ipakita. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang lihim ng lakas na may tinatagong pagod. Number 5. Strong woman fatigue. Ang pagod na hindi niya inaamin. At kapag naintindihan mo to, malalaman mong minsan ang pinakamatapang sa kanila ay yung pinakanangangailangan ng pahinga. Abangan mo. Number 5. Strong woman fatigue. Ang pagod na hindi niya inaamin. Kapag ang babae ay tahimik, huwag kang mapanatag. Baka nasa isip ka niya, pero hindi sa paraang inaasahan mo. Iba ang babae mag-isip. Hindi lang ito basta critical thinking. Ito ay emotional time travel. Habang tayo, mga lalaki, ay kaya nang matulog sa loob ng 5 minuto kahit kakatapos lang ng away, sila, gising pa rin 2:00 ng madaling araw. Tahimik, pero ang utak, full HD recap ng lahat ng sinabi mong may double meaning. Tipong, bakit nga ba niya sinabi nung 3 linggo ang nakalipas na bahala ka na? May laman ba yon? Nung tinanong ko siya kung mahal pa niya ako at ngumiti lang, siya, ano yung ibig sabihin nung ngiti na yon? At ito ang matindi. Habang ikaw ay panatag na, siya posibleng nauna nang gumawa ng script ng breakup niyo sa utak niya. May playlist na rin ng sad girl vibes sa Spotify. Overthinking? Oo, pero kahinaan ba? Hindi palagi. Minsan, sobrang pag-iisip ay senyales ng malalim na pakialam. Kasi hindi naman iikot ang isipan niya sa'yo kung hindi ka mahalaga sa kanya, di ba? Pero sa sobrang dami niyang iniisip, doon siya napapagod. Hindi sa kilos, kundi sa bigat ng mga tanong na walang sagot. At minsan, ang sagot na, yon, hawak mo. Pero tahimik ka. Sabi nga ni Seneca, we suffer more often in imagination than in reality. At sa babae, totoo yan.
Pero ang hindi natin naiintindihan ay baka kaya siya sobrang mag-isip dahil masyado tayong kulang sa pagsalubong. Kulang tayo sa assurance, kulang tayo sa presence, kulang tayo sa pagiging kalmado pero malinaw. At minsan, tayo rin ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Kasi sa tuwing may sinasabi siya, ang sagot natin, huwag mo na isipin yan. Classic. Pero mali, dahil kapag stoic ka, hindi mo sinasabi na huwag niyang maramdaman ang nararamdaman niya. Ang sinasabi mo ay, dumaan ka sa bagyo, pero hindi kita iiwan sa ulan. Ang pagiging stoic ay hindi pagtakbo sa damdamin. Ito ay paninindigan sa gitna ng damdamin. Hindi ka natitinag, hindi ka rin tumatakbo, kundi tumatayo ka, tahimik, pero buo sa tabi niya. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong sa isip niya, pero kailangan niyang maramdamang pwede siyang magtanong, kahit paulit-ulit, kahit sa tingin mo walang sense. Dahil ang babae, kapag binigyan mo ng safe space para magtanong, mas madali siyang tumahimik kasi alam niyang naiintindihan siya. At kung sa number 5 ay napag-alaman nating ang sobrang pag-iisip ay hindi palaging kahinaan, kundi refleksyon ng pagmamalasakit. Sa number 6, haharapin natin ang isang mas tahimik pero mapanganib na anyo ng paghihirap. Ang emosyonal na pagkapagod ng babaeng palaging inaasahang kaya ang lahat. Hindi niya yan sinasabi, hindi siya umiiyak. Pero kita mo yan sa paraan ng kanyang pagsasalita. Sa okay lang ako na hindi mo alam kung oo nga ba, talaga, sa lakas na minsan ay sumisigaw ng sana may makakita sa akin kahit minsan. Sa susunod, lulubog tayo sa katahimikan ng lakas na halos mabuwag na. At baka doon mo makita ang papel mo, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kakampi sa katahimikan ng laban niya. Number 6. The strong woman fatigue. Ang pagod na hindi niya sinasabi, pero sana ramdam mo. Sabi nila, damaged siya, pero sino ba ang nagdala ng sakripisyo para intindihin siya? Madalas, kapag may nakikita tayong sugatan na babae, agad-agad nating binibigyan ng label na damaged o problemado. Parang checklist yan. May trauma siya, kaya ganyan siya. Tapos wala na. Tinatakpan na parang dumi sa sapatos, pero tingnan mo nga. Sino ba talaga ang may lakas para harapin yang mga sugat? Hindi madali. Hindi mo basta inaayos ang isang puso na naputol na ilang ulit. Hindi ito tulad ng pag-aayos ng sirang relo sa tabi ng kape, sabi ni Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Kung gusto nating umunlad, kailangan nating matutong tanggapin na minsan hindi natin maintindihan agad. Minsan, kailangan nating maging handang magmukhang foolish sa paningin ng iba o kahit sa sarili natin para lang manatili sa tabi ng taong yon, hindi para ayusin siya, kundi para maging kasama sa kanyang paglalakbay. Hindi kailangang maging therapist. Hindi kailangang magdala ng toolbox. Kailangan lang maging presensya. At sa presensyang yan, unti-unti mong mauunawaan kung paano ang nakaraan niya ay parang anino na sumusunod sa bawat hakbang. Hindi siya umaalis kahit gusto na niya. At alam mo, nakakatawa o kaya naman ay nakakaloka kung paano minsan siya biglang lalabas ng kwarto. Parang walang problema, tapos biglang umiyak sa loob ng 5 minuto. Ikaw, nakatitig ka lang, naghahanap ng social cues na makakatulong, pero wala. Kahit ang Google, wala ring sagot. Sa stoic na pananaw, hindi natin kailangang itakda na ayusin agad ang nasirang bahagi ng tao. Hindi tayo tagapagligtas at hindi rin tayo dapat maging doktor ng kaluluwa niya. Ang tungkulin natin ay maging matatag na presensya. Isang ilaw na hindi nagmamadali. Isang aninong palaging nandyan kahit gaano pa kadilim ang paligid. Kung gagawin mo to, makikita mo na ang pagkakapit niya sa nakaraan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay ng tapang niya na harapin ang mga sugat araw-araw. At kung nagtataka ka pa rin, bakit minsan siya'y paulit-ulit sa kwento ng nakaraan, huwag ka magalit.
Parang playlist lang yan na lagi niyang pinaplay kapag nalulungkot. Hindi mo pwedeng pilitin na palitan agad, kundi unti-unti mong tutulungan na palitan. At kung sa number 6 ay nalaman natin na minsan ang tunay na tapang ay ang pagtanggap sa hindi natin makontrol na sugat, sa number 7 naman ay susubukan nating intindihin ang isang lihim na damdamin ng babae. Number 7. Ang pagnanais na magkaroon ng tunay na kalayaan, ngunit takot na mawala ang koneksyon. Parang bagyo siya, minsan mahinahon, minsan kulog at kidlat. Pero hindi tayo dapat matakot sa bagyo, dapat matutong umayos ng payong. Isa sa mga pinaka-challenging na aspeto sa relasyon ay ang pagbabago ng ugali ng babae. Hindi ito basta-basta mood swings lang na inaasar mo. Ito ay mas malalim, parang roller coaster na walang pasahero maliban sa'yo. Minsan, siya'y matiyagang nagpapaliwanag ng mga plano, seryoso at kalmado. Ngunit bigla, may araw na ang mga salita niya ay tila kulog na bumabagsak, na parang hindi mo na siya kilala. Sa mga sandaling yon, ang huling gusto mong gawin ay mag-react ng emotional dahil dito mo makikita kung gaano ka katatag. Sa Stoicism, hindi tayo naghahanap ng ginhawa. Hindi tayo ang type na sasabihing, "Uy, baka iwasan, kumuna siya, baka sumabog ulit." Hindi. Ang gusto natin ay katatagan. Yung klase ng tibay na hindi natitinag kahit sa unos, sabi ni Seneca. Ang paghihirap ay nagpapalakas ng isipan, gaya ng ginagawa ng trabaho sa katawan. Parang gym yan, pero ang weights ay mga emosyon at ang exercise ay pagtanggap sa pabago-bagong ugali. Hindi mo kailangan maging psychic para maintindihan ang pabago-bagong ugali niya, pero kailangan mong maging kalmado. Kapag siya'y galit, huwag kang magmadaling tumugon ng galit din. Kapag siya'y tahimik, huwag mo siyang puwersahin na magsalita. Sa halip, maging parang matatag na bato sa tabi niya, kahit bahagyang basa ng ulan. Kung tutuusin, minsan ang pabago-bagong ugali ay hindi lamang pagsubok sa'yo, kundi paraan niya para sabihin, "Tingnan mo, nandito pa rin ako, kahit minsan ay nahihirapan din ako." At oo, nakakainis yan minsan, parang may nagbago sa channel na pinapanood mo, tapos bigla mo na lang mapapailing. Pero tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kabilis mag-react, kundi sa kung paano ka nananatiling matatag habang umiikot ang mundo. Minsan, sa gitna ng bagyong yon, kailangan lang natin ng kaunting sense of humor. Kapag siya mukhang nasusunog ang mundo, ikaw naman ay fire extinguisher. Hindi para apulahin siya, kundi para ipakita na kaya mo siyang harapin ng kalmado. At kung sa number 7 ay natutunan natin na ang pagbabago ng ugali ay hindi sumpa kundi pagkakataon para patatagin ang sarili, sa number 8 naman ay tatalakayin natin ang lihim na pangamba na hindi sinasabi. Ang takot na mawalan ng sariling pagkatao sa isang relasyon. Number 8. The fear of losing self. Kailan ka ba? Talagang ako? Abangan mo. Sa mundo kung saan ang selfie ay parang pagsusulit sa buhay, ang tunay na tanong, nasaan ba ang halaga mo kapag naubos na ang filter? Hindi maikakaila. Buhay na buhay. Ang obsession natin sa panlabas na ganda, parang nanalo sa loto ang bawat ad na nagsasabing, "Achieve flawless skin in 7 days." O yung mga produkto na may slogan na parang mantra, "Beauty starts with the right cream." At syempre, kung wala kang right cream, abay may right reason na tayo para magpakababae sa pagdududa sa sarili. Tama, takot siyang tumanda. Pero sino ba naman ang hindi natatakot? Sa mundo kung saan ang Instagram ay parang ring light ng ating pagkatao, ang bawat linya sa mukha niya ay tila nasa spotlight. At kapag may wrinkles, ay parang may nag-ghost na siya sa social circle. Pero dito pumapasok ang matinding aral ng Stoicism. Hindi natin kailangan maging alipin ng salamin o ng opinyon ng ibang tao. Sabi ni Epictetus,
Hindi sa hitsura mo nasusukat ang halaga mo, kundi sa kung paano mo hawakan ang sarili mo. Imagine mo, sa isang party, may isang babae na kahit walang makeup, walang filter, at walang Photoshop, naglalakad ng may dignidad na parang siya ang reyna ng mundo. Hindi dahil flawless ang kanyang balat, kundi dahil hawak niya ang kanyang isip at damdamin. Sabi na nga nila, hindi kailangan ng salon para maging maganda. Kailangan mo lang ng paninindigan. At yan ang tunay na beauty regimen na dapat nating matutunan. Hindi ito nangangahulugan na bawal mag-ayos o magmukhang maganda. Ang problema ay kapag ginawa nating batayan ang panlabas para sukatan ang sariling halaga. Parang naglalaro tayo sa isang larong palaging panalo ang panlabas at palaging talo ang tunay na pagkatao. At ang masakit pa, kapag nasira ang panlabas dahil kailanmay hindi ito permanente, ang kaluluwa at puso ay madalas na naiwan na walang proteksyon, na parang cellphone na walang case. Oo, kapag nabasag, masasaktan ka ng todo. Kaya kung gusto nating maging tunay na malakas at maganda, kailangan nating simulan sa loob. Sa mga prinsipyo, sa katatagan ng loob, sa kahandaan na harapin ang mundo nang hindi natitinag. Kahit na sa mundong puno ng filter at highlight reel, ang tunay na ganda ay ang pagiging matatag, tahimik at buo, hindi yung laging naghahanap ng approval sa panlabas. At kung sa number 8 ay naunawaan natin na ang tunay na ganda ay nagmumula sa loob at hindi sa salamin, sa number 9 naman ay titingnan natin ang pinakamalalim na pangangailangan ng bawat babae, ang matinding hangaring maunawaan ng hindi hinuhusgahan. Number 9. The need to be understood. Kapag ang lahat ng sabi mo, hinahanap ang tinig mo. Minsan, ang hindi pagsagot sa tanong ay mas malalim kaysa sa anumang sagot na maririnig mo. Sa mundo ng relasyon, may isang lihim na kahinaan na bihira nating mapansin ang hindi binibigkas na inaasahan. Hindi ito nakasulat sa mga text message, hindi ito sinasambit sa mga malalakas na salita, pero ramdam mo ito sa hangin, sa mga titig, sa mga tahimik na sandali. Kapag siya'y hindi diretso, kapag ang sagot niya ay paikot-ikot, huwag mo siyang agad husgahan. Minsan kasi, hindi siya nagkukulang ng damdamin, kundi tayo ang nagkukulang sa pag-intindi. Hindi siya komplikado, baka tayo lang ang natatakot manguna. Sabi nga sa Stoic mindset, ang tunay na tapang ay hindi naghihintay ng malinaw na daan. Siya ang nagbubukas nito. Hindi tayo pwedeng mag-expect na laging may gabay na nakahanda para sa atin, lalo na sa larangan ng puso. Kung gusto natin ng direksyon, tayo ang dapat gumawa ng hakbang. Tayo ang magbigay ng liwanag sa dilim. Minsan, ang babae ay naghihintay ng leader. Hindi ang type na malakas ang boses at palaging tama, kundi yung tipo na matatag, tahimik at determinado. Yung tipo na kahit walang roadmap, alam kung paano gumawa ng desisyon. Yung tipo na kayang harapin ang kawalang katiyakan ng may tapang, hindi takot. At dito, nakakatawang isipin na maraming lalaki, sa halip na manguna, naghihintay, pana siya ang magbigay ng direksyon. Parang nagkausap sila ng sarili nilang GPS na walang signal. Kaya na nga kung minsan, nakakatuwang isipin na ang complicated na babae ay hindi komplikado, kundi baka tayo lang ang medyo confused. Ngunit ang tunay na lakas, ayon sa Stoicism, ay hindi sa pagiging perfect, kundi sa pagharap sa kawalang katiyakan ng buong puso. Sa pagtanggap na hindi laging magiging malinaw ang sagot, pero kahit ganoon, kakayanin nating umindak sa musika ng buhay. Kaya sa susunod na siya'y hindi magpakita ng diretsong sagot, huwag tayong agad magalit o magduda. Baka nga ang hinihintay niya ay ang tapang mo, ang lakas mong magsabing, "Sige, ako na ang gagawa ng daan." At kung sa number 9 ay naunawaan natin na minsan hindi ang babae ang komplikado, kundi tayo ang kailangan magpakita ng tapang, sa number 10 naman ay tatalakayin natin ang pinakapusong kahinaan na bihira talagang makita. Number 10, ang pangangailangang tanggapin ng buong buo.
May mga bagay na kapag binigay sa atin ng buo, hindi natin alam kung tatanggapin ba natin o tatakbuhan. Ang huling sikreto at marahil ang pinakamabigat ay hindi makikita sa kilos ng babae, kundi sa lalim ng kanyang damdamin. Kapag siya'y nagmahal, yung totoo ha, hindi lang yung trip-trip lang, hindi siya basta nagbibigay. Ibinubuhos niya, para siyang ilog na binuksan ng dam, walang preno. Hindi lang niya ibinibigay ang oras niya kundi pati ang sarili niya. Hindi lang affection kundi atensyon, pag-aalala, suporta, tanong, silip sa 3 a.m. at mga tanong na parang interrogation. Kumain ka na ba? Okay ka lang ba talaga? Anong ibig mong sabihin sa K? At sa totoo lang, nalulula tayo. Hindi dahil hindi natin siya mahal, kundi dahil hindi tayo sanay tanggapin ang ganong klase ng pagmamahal. Yung walang kondisyon, walang hiningi kapalit, pero buhos na buhos. At tayong mga lalaki, lalo na kung may pagka-stoic, madalas tahimik. Sanay sa kontrol, sanay sa logic, sanay sa disiplina. Pero pagdating sa emosyon na malalim, lalo na paggaling sa puso ng babae, parang biglang nagkalag ang utak natin. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang taong takot mamatay ay walang magagawa na karapat-dapat sa isang buhay na nilalang. At kung iisipin mo, ang magmahal ay isang maliit na kamatayan. Isinusuko mo ang sarili mong kontrol. Hinahayaan mong may ibang tao na may hawak sa parte ng kaligayahan mo. At kung takot tayong magmahal, baka takot din tayong mabuhay ng totoo. Ang Stoic sa kabila ng lahat ng disiplina ay hindi bato. Hindi siya manhid, hindi siya takot magmahal, pero marunong siyang magmahal na may lalim, hindi lang kilig. Alam niya na ang totoong lakas ay hindi lang kayang magtiis, kundi kayang tumanggap. Kaya niyang tanggapin ang pagmamahal na ibinibigay, hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil naiintindihan niya ang halaga nito. At ito ang irony, ang lalaking stoic na sa tingin ng iba'y malamig ay siya ring lalaking pinakahandang tanggapin ang init ng tunay na pagmamahal. Hindi dahil natatangay siya, kundi dahil alam niyang ang damdamin kapag hawak ng mahinahon ay hindi hadlang sa buhay, kundi bahagi ng kabuuan nito. At kung sa number 10 natutunan natin na ang pinakamalalim na kahinaan ng babae ay ang sobra niyang pagmamahal, na tayo mismo minsan hindi kayang saluhin, na ang tunay na lalaki ay hindi yung takot magmahal, kundi yung handang tanggapin ito ng buo. Isa lang ang tanong, ikaw ba? Kaya mong tanggapin ang isang bagay na hindi mo kontrolado? Dahil minsan, ang kalaban mo hindi babae, hindi relasyon, hindi expectations, kundi ang sarili mong takot na mahalin at mahalin pabalik. Ano ngayon? Gagamitin ba natin ang listahang ito para mangibabaw? Para lukuhin? Para manipulahin? Hindi. Hindi ito koleksyon ng tricks para makuha ang gusto natin. Hindi ito cheat code sa relasyon. Ito ay salamin, isang masinsinang pagtingin sa 10 kahinaan, hindi para abusuhin, kundi para pagyamanin ang pag-unawa natin sa sarili. Dahil sa totoo lang, kapag nakita mo ang kahinaan ng babae, ang una mong tanong dapat ay hindi, paano ko ito mapapakinabangan? Kundi, ano ang hinihingi nito sa akin bilang isang lalaki? At dito pumapasok ang tunay na stoic. Ang stoic ay hindi nagsusugal sa emosyon. Hindi siya nangangalakal ng kilig kapalit ng atensyon. Hindi siya alipin ng validation o likes o good morning texts. Ang stoic ay tahimik pero hindi mahina. Matatag, pero hindi mapang-api, mapanuri, pero hindi mapagmataas. Sa kanyang kaguluhan, hinuhubog natin ang katahimikan. Sa kanyang takot, pinanday natin ang pasensya. Sa kanyang lalim, ginising natin ang ating dangal. Hindi ito tungkol sa kanya, tungkol ito sa atin. Mga lalaki, hindi sa katawan, kundi sa ugali. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa disiplina. Hindi sa dami ng salita, kundi sa katahimikan, presensya at panloob na lakas. Sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself."
At kung nais mong mamuno sa relasyon, sa tahanan, sa buhay, hindi mo kailangang ipagsigawan. Ang kailangan mo ay katahimikang may dangal at lakas na hindi ingay kundi paninindigan. Kung naramdaman mong may tinamaan sa puso mo, kung may parte sa'yo na biglang natahimik sa gitna ng ingay, huwag mo itong hayaan lumipas. Like mo ang video. I-share mo ito sa kapwa mong lalaki na alam mong naguguluhan, nagtataka o nalulunod sa emosyon. At higit sa lahat, mag-subscribe ka. Hindi para lang manood, kundi para matuto, para maglakbay, para tumibay. Dahil sa mga susunod na videos, tatalakayin natin hindi lang kung paano unawain ang babae, kundi paano maging lalaking hindi natitinag kahit minamahal na. Ito ang stoic na landas. Tahimik, matatag, panalo sa sarili. Sama-sama tayong lumakad dito. Ngayon na.